Sa bawat sulok ng malinis at mabangong ospital ng St. Rafael Medical Center, iisa lamang ang pangalan na kinikilala bilang pinakamagaling. Ito ay walang iba kung hindi si Doktora Celeste Madrigal. Matikas maglakad, elegante magsalita, at laging nakasuot ng puting coat na parang simbolo ng kapangyarihan. Lahat ng interns ay humahanga sa kanya. Ngunit sa likod ng kanyang ganda at talino, may taglay siyang lamig na para bang yelo. "Next patient," malamig niyang sabi habang pinupunasan ng stethoscope. Isang payat at maruming lalaki ang pumasok. Hawak-hawak ang kanyang lumang reseta. "Doktora, baka pwede pong..." "Sandali," sabat kaagad ni Doktora Celeste. Tinaasan ng kilay ang pasyente. "Hindi ka ba marunong mag-ayos bago pumasok dito? Ospital ito at hindi palengke." Napayuko ang lalaki, humihingi ng paumanhin. Pero imbes na maawa, ipinataboy niya ito sa security guard. "Security please, escort him out. I don't entertain walk-ins without payment." Sa labas ng pinto, nagbulong-bulungan ang mga nurse. Isa sa kanila ang bumulong. "Sayang, kung hindi lang siya suplada, perfect na sana si Doktora." Pero sanay na si Celeste. Para sa kanya, compassion is for the weak. Ang mahalaga ay ang tagumpay, pera, at respeto ng mga taong kapareho ng antas niya sa lipunan. Pag-uwi niya sa kanilang mansyon sa Forbes Park, sinalubong siya ng kanyang ina. Ito ay si Doña Conchita at pati na rin ang kanyang amang si Don Roelio Madrigal. "Anak," wika ng ina, "may medical outreach ang ospital niyo sa probinsya next week. Baka pwede kang sumama." Agad na sumimangot si Celeste. "Ma'am, you know I hate those dirty places. Besides, hindi ko naman kailangang makipaghalubilo sa mga taong hindi marunong maglinis ng katawan." "Celeste," singhal naman ni Don Roelio, "you are a doctor. Nanumpa ka na maglilingkod ka sa mga tao. Mahirap man o mayaman." "Dad, I became a doctor to save lives, not to babysit beggars," sagot niya nang may halong pagmamataas. Tahimik lamang si Doña Conchita. Pero baka sa kanyang mga mata ang lungkot. Alam niyang may mali sa pusong pinaghirapan nilang iligtas noon. Kinagabihan, habang nakahiga si Celeste, naririnig niya sa TV ang mga balita patungkol sa kahirapan. Mga bata sa lansangan, mga matandang walang pera para magpagamot. Ngunit imbes na mantig, pinatay niya ang telebisyon. "That's not my problem," mahinang bulong niya sa kanyang sarili. Sa kabila ng kanyang yaman at karangyaan, may kakaibang lungkot na minsan ay sumisilip sa kanyang puso. Isang pakiramdam ng pagiging out of place, na para bang hindi niya lubos kilala ang kanyang sarili. Ngunit agad rin niya itong binabalewala. Kinabukasan, muling binanggit ng kanyang ama ang patungkol sa outreach. "Celeste, ito na lang ang hiilingin ko sa'yo. Go to that community. Serve. Maybe you will learn something." Napabuntong hininga siya. "Okay, fine, Dad. But only because you ask." Habang nakasakay siya sa limousine papunta sa outreach site, bumulong siya sa kanyang sarili. "I don't understand why I have to do this. Ano ang matututunan ko sa mga taong walang-wala naman?" Ang hindi niya alam ay doon pala magsisimula ang pagbabagong-babago sa takbo ng kanyang buhay. Mainit, malikabok, at maingay. Ganito sinalubong si Doktora Madrigal pagdating niya sa maliit na baryo ng San Nicolas. Isang liblib na lugar na tila kinalimutan ng panahon. Habang bumababa siya ng sasakyan, agad niyang pinaypayan ang sarili at napangiwi. "Seriously? This place smells like poverty," bulong niya, sabay taas ng kilay sa mga batang nakayapak at naglalaro sa lupa.
Ang mga nurse at interns ay abala sa paghahanda ng mga mesa para sa libreng check-up. Si Celeste naman ay naglagay ng sanitizer sa kanyang kamay na halos 10 beses na. Doktora, ready na po ang mga pasyente. Wika ng isang nurse. Let's get this over with. Malamig niyang sagot. Isa-isang pumasok ang mga tao. Karamihan ay payat, sunog sa araw, at halatang hirap sa buhay. May matandang babae na may rayuma, isang batang may lagnat, at isang lalaki na matindi ang ubo. Ngunit habang tumatagal, lalo lang nagiging iritado si Celeste. Ma'am, ano pong nararamdaman nyo? Kasi po, doktora, parang, can you speak faster? Ang dami pang naghihintay oh. Napayuko ang babae at dali-daling lumabas ng tent. Hanggang sa dumating si Mang Berto. Payat, maputla, at may lumang x-ray. Halatang hirap ditong huminga. Doktora, baka po pwedeng patignan ulit ito. Matagal na po akong inuubo. Wala lang po akong... Hindi na nakapagtapos pang magsalita si Mang Berto nang biglang sumingit si Celeste. Wala kang pera? Tama ako, diba? Malamig niyang sabi. Po? Oo. Wala nga ho akong pera, doktora. Libre raw po kasi dito, sabi nila. Kaya nagpunta ako. Libre? Libre na nga. Tapos ang bagal mo pa. Ang kapal rin naman ng mukha nyo minsan no? Do you even take a bath before coming here? Tahimik ang buong tent. Ang mga volunteer ay napatigil. Ang ilan sa mga pasyente ay napatingin sa kanila. Nahihiya si Mang Berto. Nanginginig habang nakayuko. Pasensya na po, doktora. Hindi ko naman po gustong abalahin kayo. Pero hindi siya pinakinggan ni Celeste. Next please. Sigaw niya. Kung gusto mong mabuhay, mag-ipon ka. Hindi puro awa ang gamot. Ang bawat salitang iyon ay parang kutsilyong tumusok sa dibdib ng matanda. Ngunit imbes na magalit, napahawak na lamang siya sa kanyang dibdib at mahinang ngumiti. Salamat pa rin po, doktora. Isang volunteer, si Nurse Rica, ang palihim na kumuha ng video. Hindi niya matiis ang pambabastos na saksihan niya. Hindi na tama to. Bulong niya habang pinipindot ang record. Pag-uwi ni Celeste sa Maynila, nagbukas siya ng phone. Doon niya nakita ang headline. Isang doktora binastos ang mahihirap na pasyente. Viral sa social media. Lahat ng tao ay galit sa kanya. At maraming komento katulad ng mga, "Walang puso. Ikaw pa man din ay isang doktor. Sana maranasan mo ring maging mahirap." Mga komento kay doktora na halatang hindi natuwa ang mga tao. Galit, inis, at kahihiyan ang naramdaman ni Celeste. Mga wala kayong magawa. Hindi nila alam kung gaano kahirap maging ako. Sigaw niya habang ibinabato ang cellphone sa sopa. Ngunit sa likod ng kanyang galit, may maliit na tinig sa kanyang puso. Isang boses na hindi niya maipaliwanag. Bakit mo sila sinigawan? Bakit ganoon ang pinaramdam mo? At sa unang pagkakataon, may bahid ng pangamba sa kanyang dibdib. Samantala, nang siya ay makauwi nga, tahimik lamang ang buong mansyon. Akala niya ay tapos na ang lahat. Na bukas ay lilipas rin ang galit ng mga nasa social media. Pero pagpasok pa lamang niya sa sala, sinalubong siya ng malamig na tinig ng kanyang ama. Celeste! Mariin na wika ni Don Roelio habang nakatingin sa TV screen. Panoorin mo ito! Nang ibaling ni Celeste ang kanyang tingin, halos matigilan siya. Sa malaking screen ay siya mismo. Sinisigawan ng matandang pasyente sa outreach. Ang mukha niya ay puno ng galit. At ang mga salitang binitawan niya ay parang latigong paulit-ulit na sumasampal sa kanya ngayon. Turn that off, Dad! Sigaw niya, nanginginig. Ngunit hindi siya sinunod ni Don Roelio. Hindi! Panoorin mo kung anong klaseng tao ka na ngayon. Tahimik lamang si Doña Conchita. Ngunit bakas sa kanyang mga mata
ang matinding hiya at lungkot. Celeste anak, bakit mo ginawa yun? That poor old man didn't deserve that. Ma'am, he was disrespectful. He didn't even know basic hygiene. I was doing my job. Pilit niyang depensa. Your job? Mariing tugon naman ni Don Roelio. Ang trabaho ng doktor ay magpagaling, hindi manghamak ng tao. Papaano kang naging walang puso? Pinalaki ka naman namin ng maayos. Dad, hindi niyo ako naiintindihan. Halos maiyak na sigaw ni Celeste. You raised me to be strong, to be above the rest. Hindi kita pinalaki para apihin ang mga mahihirap. Biglang sigaw ng kanyang ama. Kung alam mo lang kung saan ka nanggaling, Celeste, hindi mo magagawa yan sa mga kapwa mo. Natigilan si Celeste. Anong ibig mong sabihin, Dad? Mahinang tanong niya. Napatingin si Doña Conchita kay Roelio. Halatang nag-aalala. Roelio, please. Pulong niya. Nanginginig. Pero huli na. Sabihin mo na sa kanya. Halos pasigaw na utos ni Don Roelio. Panahon na para malaman niya ang katotohanan. Umiling si Conchita. Ngunit sa wakas ay tumulo rin ang luha niya. Celeste, anak, may dapat kang malaman. Mahina niyang wika. Hindi ka namin tunay na anak. Parang biglang huminto ang oras. What? Halos hindi makapaniwalang tanong ni Celeste. You were adopted. Dagdag ni Don Roelio habang mabigat ang boses. Inampun ka namin noong sanggol ka pa. Ang totoo, anak ka lamang ng isang kasambahay. Kasambahay namin dati. Nagkaroon ka ng sakit sa puso noon. Kung hindi dahil sa tulong namin, baka hindi ka na nabuhay pa. Parang gumuho ang mundo ni Celeste. No, that's not true, ma'am. Ngunit tumango lamang si Doña Conchita. Umiiyak. Anak, hindi namin intensyon na itago sa iyo habang buhay. Ginawa lang namin ito para maprotektahan ka. Humakbang sa Celeste patras. Nanginginig. So, all this time, I was living a lie? Hindi, Celeste. Sabi ni Doña Conchita. Mahal ka namin. Tunay kang anak sa aming mga puso. Ngunit hindi nakinig si Celeste. Tumalikod siya, umalis ng bahay, at tumarurot ang kotse sa gitna ng dilim. Habang lumuluha, tanging ang mga salitang paulit-ulit sa isip niya ay, kung alam mo lang kung saan ka galing. At doon nagsimulang magtanong ang kanyang puso. Sino nga ba talaga siya? At sino ang mga taong minsan na iniwan niyang sugatan sa baryo? Kinabukasan, pagbalik ni Doktora Celeste sa mansyon, ramdam pa rin niya ang bigat ng sinabi ng kanyang ama. Tahimik ang buong bahay. Tila pati hangin ay nag-aatubiling dumaan. Pagbukas niya ng pinto, nakita niya si Doña Conchita doon sa may beranda, nakatitig sa lumang photo album. Ma'am? Mahinang tawag ni Celeste. Namumugto ang mga mata. Tumingin si Doña Conchita, bakas ang lungkot. Maupo ka, anak. Panahon na para malaman mo ang lahat. Dahan-dahan niyang binuksan ang album. May mga lumang litrato. Isang sanggol na may tubo sa ilong. May tahi sa dibdib. Ikaw yan, Celeste. Sabi ng ina habang nanginginig ang tinig. Ilang buwang gulang ka pa lamang yan. Pero sinabi ng mga doktor noon na may butas ang puso mo at wala ng pag-asa. Maaari kang mawala kung walang espesyalista at malaking halaga. Napasinghap si Celeste. Sa papaano po ako nakaligtas? Bigla namang dumating si Don Roelio. May 2 taong nagmakaawa sa amin. Dugtong ni Don Roelio. Mga kasambahay namin noon, sina Laura at Berto. Mahal na mahal ka nila, pero wala silang pera para maipagamot ka. Lumod sila sa harapan namin. Nakiusap na iligtas ka kapalit ng lahat ng meron sila. Ang tanging kondisyon ko noon, ipaampon ka sa amin para kami ang sumagot sa lahat ng gastos.
Hindi nakapagsalita si Celeste. Tahimik ang luha niyang tumutulo sa pahina ng album. So they gave me away to save me? Tumango si Conchita. Oh anak, masakit man pero yun lang ang tanging paraan. Pagkatapos noon binigyan namin sila ng pera para makapagsimulang muli. Hindi na kami muling nagkita pa. Naisip naming baka mas mabuting lumaki kang malayo sa hirap nang walang galit o lungkot. Ipinikit ni Celeste ang kanyang mga mata. Sa kanyang isipan, bumalik ang mukha ng matandang lalaki sa outage. Ang ubo, ang panginginig ng kamay, ang mga matang puno ng kababaang loob. Si Mang Berto, Bulong niya, halos hindi marinig. yung sinigawan ko. Napatingin sa kanya si Roelio. Bakit? Anong sinabi mo? Ngunit hindi na siya sumagot. Tumayo si Celeste. Nanginginig. Hawak ang kanyang dibdib. Ma'am, Dad, kailangan ko pong bumalik. Bumalik? Saan naman? Tanong ni Conchita. Sa baryo po. Gusto ko pong humingi ng tawad. Gusto ko pong makita sila. Kung sila nga. Huminto siya sandali. Huminga ng malalim. Kung sila nga ang mga tunay kong magulang. Kailangan kong personal na mag-sorry. Hindi ko kayang mabuhay ng ganito. Nasabi niyang sila nga ayon sapagkat nakita niya ang isa sa mga larawan na naroon si Mang Berto kasama ang asawa nito. Niyakap siya ni Doña Conchita ng mahigpit. Anak, siguraduhin mong handa ka ha. Hindi madali yan. Mas mahirap po kung hindi ko gagawin, Mama. Sagot ni Celeste habang umiiyak. Si Don Roelio naman ay tumango, bagaman mabigat ang puso. Sasamahan ka namin. Panahon na ring humingi kami ng tawad sa kanila. Habang papalubog ang araw, tumingin si Celeste sa salamin. Sa unang pagkakataon, hindi niya nakita ang isang matagumpay na doktora. Nakita niya ang isang batang minsang niligtas ng pag-ibig ng dalawang mahirap, ngunit mapagmahal na tao. At sa gabing iyon, sa ilalim ng mga bituin, nagpasya siyang tahaki ng daang minsan niyang tinahak ng may panghahamak. Ngayon, ay dala ang kababaang loob at pag-asang may babalik ang nawalang bahagi ng kanyang puso. Maagang gumising si Doktora Celeste kinabukasan. Hindi siya mapakali buong gabi. Paulit-ulit sa isip niya ang mukha ng matandang lalaking sinigawan niya. Si Mang Berto. At ang babaeng inilarawan ng mga umampun sa kanya, si Aling Laura. Kasama sina Don Roelio at Doña Conchita, pumiyahe sila pabalik sa baryo ng San Nicolas. Habang dumaraan sa mga palayan, tumulo ang luha ni Celeste. Parang bawat patak ng ulan sa bintana ng sasakyan ay may kasamang kirot ng pagsisisi. Pagdating nila, nagulat ang mga taga-baryo. Ang mga taong minsang nakasaksi ng insidente ay nagbulong-bulungan. Yung doktora? Yung basto sa video? Ngunit hindi niya napinansin pa. Dala niya ang mabigat na dibdib at isang pagnanais. Pagnanais na humingi ng tawad. Nakita nila si Mang Berto sa labas ng maliit na bahay kubo. Nakaupo at umuubo. Si Aling Laura naman ay abala sa pagluluto ng lugaw sa kalan. Nang maramdaman nilang may sasakyang huminto, ay tumingin sila at halos sabay silang napatigil. Celeste, mahina ngunit nanginginig na sabi ni Don Roelio. Ayan sila. Dahan-dahang bumaba si Celeste sa sasakyan. Humakbang siya palapit. Nanginginig ang tuhod habang dumadaloy ang luha sa kanyang pisngi. Mang Berto? Tinig niya'y halos pabulong. Napakunot ang noo ng matanda. Doktora? Kayo po ulit? Ano pong ginagawa niyo rito? Hindi sumagot si Celeste. Sa halip, bigla siyang lumuhod sa harapan nito. Patawarin niyo po ako. Nanginginig ang boses niya. Hindi ko alam. Hindi ko alam na kayo pala. Kayo pala ang tatay ko. Nang marinig ni Mang Berto ang mga salitang iyon, natigilan siya. Si Aling Laura naman ay napahinto. Hawak pa rin ng sandok.
Anong sinabi mo, Iha? Nanginginig na tanong ng ginang. Lumapit si Doña Conchita at umiiyak. Laura, Berto, totoo ang sinabi ni Celeste. Siya ang anak ninyo. Siya ang batang pinagamot namin noon. Nanlaki ang mga mata ni Aling Laura at tuluyang nabitawan ng sandok. Celeste? Lumapit siya. Tinignan ng maigi ang mukha ng doktora. Diyos ko, ikaw nga. Hinawakan niya ang mukha ni Celeste at sabay silang napahagulgol. Anak ko. Bulong ni Aling Laura habang yakap-yakap siya. Inay, Sagot naman ni Celeste habang humihikbi. patawarin niyo po ako sa lahat ng nasabi ko. Hindi ko alam. Lumapit si Mang Berto. Nangingilid ang luha at maraang hinaplos ang buhok ng anak. Anak, wala kang dapat na ihingi ng tawad. Noon pa man, pinatawad na kita. Kahit noong sinigawan mo ako, sabi ko sa sarili ko baka pagod ka lang. Hindi ko alam na dugo ko pala ang humihinga sa harapan ko noon. Nagtayuan ng mga tao sa paligid. Tahimik na pinapanood ang tagpo. Si Doña Conchita ay umiiyak sa tabi ni Don Roelio habang pareho silang lumapit. Laura, Berto, Sabi ni Roelio. kami rin ay humihingi ng tawad. Kung hindi dahil sa inyo, wala sana si Celeste ngayon. Yumuko si Aling Laura at tinawakan ng kamay ng mag-asawang Madrigal. Wala kayong dapat na ikahiya. At wala kayong dapat na ihingi ng tawad. Don Roelio at Doña Conchita. Maraming salamat po sa inyo. Buhay ang anak namin dahil sa kabutihan nyo. Nagyakapan silang lahat. Dalawang pamilyang matagal nang pinaghiwalay ng pagkakataon. Ngayon ay muling pinagtagpo ng katotohanan at kapatawaran. At sa gitna ng mga luha, marahang bumulong si Celeste. Hindi ko alam kung paano ako magsisimula. Pero gusto kong bumawi sa inyo. Gusto kong maglingkod sa lugar kung saan ako unang minahal. Kahit hindi ko alam. Magmula ng araw na yon, tila nagbago ang ihip ng hangin sa baryo ng San Nicolas. Ang dating mapagmatang doktora, ngayon ay nakikitang nakasuot ng simpleng t-shirt at nakangiting tumutulong sa mga pasyente. Si Doktora Celeste Madrigal, ang dating doktorang walang puso, ay unti-unting natutong tumibok ang puso, hindi lamang para sa mayayaman, kung hindi para sa mahihirap. Hindi dahil sa karangyaan, kung hindi dahil sa pagmamahal. Tuwing umaga, maaga siyang gumigising para mag-check ng mga pasyente sa health center. Nanay, dito po kayo maupo. Huwag niyo pong tatakpan ng sugat ha, para hindi po ma-impeksyon. Magiliw niyang bilin sa isang matandang babae. Nakangiti ang mga tao. Halos hindi sila makapaniwala. Si doktora ba yan? Ibang-iba na siya ngayon ah. Bulungan ng mga kapitbahay. Sa gilid ng silid, nakaupo si Mang Berto, tahimik na pinagmamasdan ng kanyang anak. Paminsan-minsan numuubo pa rin, pero halata ang tuwa sa kanyang mga mata. Laking pasasalamat rin niya sapagkat ginagamot siya ng kanyang anak at ang lahat ng pangangailangan niya ay binibigay nito. Laura, Wika niya sa asawa. tignan mo ang anak natin. Hindi ko akalain na darating tong araw na to. Tumango si Aling Laura habang pinupunasan ng luha. Parang kahapon lang. Pinapanood ko siyang umalis sa bisig ko. Pero ngayon heto na siya. Bumalik para yakapin tayo at alagaan. Nang matapos ang check-up, lumapit si Celeste sa kanila. May hawak na stethoscope. Tay, Nay, Mahina niyang sabi. kayo naman po ang pasyente ko. Nagkatinginan ng mag-asawa at natawa. Doktora pa talaga ang anak natin. Biro ni Mang Berto. Ngunit nang marinig ni Celeste ang ubo ng ama, seryoso siyang napatingin. Tay, matagal na po ba tong ubo nyo? Matagal na anak, pero okay lang. Huwag ka nang mag-alala ha. Hindi po, Tay. Ako na po ang bahala. Ako po ang doktor nyo at magiging doktor sa habang buhay. Sagot niya.
Sabay ngiti. Habang pinapakinggan niyang tibok ng puso ng ama, hindi niya mapigilan ang pagtulo ng kanyang luha. Dati po, ang puso ko puro yabang at galit. Mahina niyang sabi. Pero ngayon, alam ko na kung bakit ako naging doktor. Para magpagaling. Hindi lang ng katawan, kung hindi pati ng puso. Lumapit si Doña Conchita. May dalang gamot at ilang gamit para sa health center. Celeste anak, proud kami sa'yo. Sabi nito habang hinahaplos ang buhok ng doktora. Sumunod si Don Roelio na bagaman tahimik ay halatang emosyonal. Laura, Berto, Wika niya. salamat sa pagpayag niyong muling maging bahagi kami ng buhay ng inyong anak. Dahil sa kanya ay natutunan rin naming magpakumbaba. Nagyakapan silang lahat at parang sa unang pagkakataon, walang yaman o kahirapan na makapagpapaiwalay sa kanila. Iisa lamang silang pamilya, pinagdugtong ng pag-ibig, hindi ng dugo, hindi ng pera, kung hindi ng puso. Kinagabihan, naglalakad si Celeste sa labas, tinitignan ng mga bituin. Panginoon, Mahina niyang dasal. salamat po sa pangalawang pagkakataon. Hindi ko man po mababawi ang mga nasabi ko noon. Pero sana, sa mga gagawin ko ngayon, makabawi po ako sa kanila. Sa malayo, narinig niya ang halakhak ng kanyang mga magulang. At sa unang pagkakataon sa mahabang panahon, naramdaman niyang magaan ang dibdib niya. Dahil sa wakas, natutunan niyang gamitin ang puso, hindi para husgahan, kung hindi para magmahal. Makalipas ang ilang buwan, tuluyang nagbago ang takbo ng buhay ni Doktora Celeste Madrigal. Mula sa pagiging kilalang doktorang mayaman at suplada, siya na ngayon ay kinikilalang doktora ng bayan. Ang mga dating takot lumapit sa kanya, ngayon ay may ngiti sa labi tuwing siya nakikita. Hindi na siya nakasuot ng mamahaling alas o mamahaling sapatos. Bagkus simple lamang. Isang puting coat, rubber shoes, at isang puso na marunong ng makinig at magmahal. Ang ospital na pinagtatrabahuhan niya ay nagbukas ng isang bagong programa, Serbisyong May Puso. Layunin nitong magbigay ng libreng serbisyong medikal sa mga mahirap. Inspirasyon mula sa pagbabago ni Celeste. Mismong siyang nag-lead ng unang proyekto ng baryo ng San Nicolas, kasama ang kanyang dalawang pamilya. Ang mga nagpalaki sa kanya at ang mga nagluwal sa kanya. Sa entablado, habang hawak ang mikropono, tumingin si Celeste sa mga tao. Mga nanay, mga tatay, mga bata at matatanda. Minsan po, akala ko kapag mayaman ka, mas mataas ka na sa iba. Pero natutunan ko na ang tunay na karangyaan ay nasa kakayahan mong tumulong sa nangangailangan. Ang dugo ay nag-uugnay, pero ang puso ang nagmamahal. Kaya sa lahat ng narito ngayon, tandaan po ninyo, walang mababa o mataas. Dahil sa mata ng Diyos, pare-pareho lang tayong anak niya. Nagpalakpakan ng mga tao. Habang sa gilid ng entablado, ay umiiyak sina Aling Laura at Mang Berto. Hindi dahil sa lungkot, kung hindi dahil sa kasiyahan. Tay, Nay, Bulong ni Celeste habang bumababa sa stage. lahat ng ito ay para po sa inyo. Niyakap niya ang mga ito ng mahigpit. At ramdam ng lahat ang tapat na pagmamahal ng isang anak na muling natagpuan ang kanyang pinagmulan. Naroon rin sina Don Roelio at Doña Conchita. Parehong nakangiti habang pinagmamasdan ang tagpong iyon. Conchita, Sabi ni Don Roelio, may ngunit puno ng damdamin. ang anak natin, minahal natin siya bilang atin. Pero ngayon, minahal natin siya bilang isang tunay na tao. Tumango si Doña Conchita. Tama ka, Ruelio. At sa wakas, natutunan niyang gamitin ang puso. Ang pusong minsan ay may butas, pero ngayon buo na. Sa huling bahagi ng programa, nilapitan si Celeste ng isang batang babae. Doktora, Sabi nito, gusto ko pong maging katulad niyo paglaki ko. ngumiti siya. Anong gusto mong maging iha? Doktora rin? Umiling ang bata.
Gusto ko pong maging mabuting tao katulad ninyo. Natahimik si Celeste. Tumulo ang kanyang luha sa kanyang pisngi. Ngunit ngumiti siya. Yan ang pinakamagandang propesyon sa lahat, anak. Sagot niya. Ang pagiging mabuting tao. Sa pagtatapos ng araw, habang papalubog ang araw sa baryo, nakaupo si Celeste sa labas ng bahay ni Laura at Berto. Hawak niya ang lumang stethoscope, ang unang gamit niya bilang doktor. Ang tibok ng puso ko. Mahina niyang wika. Hindi lang palatandaan ng buhay, kung hindi paalala na dapat nating gamitin ito sa tama. Tahimik ang paligid. Malamig ang simoy ng hangin. Ngunit sa kanyang dibdib, mainit ang damdamin. Dahil sa wakas, natagpuan niya hindi lamang ang kanyang mga magulang, kung hindi ang tunay na kahulugan ng pagiging tao. At doon nagtapos ang kwento ng isang doktorang dati walang puso. Ngunit sa huli, natutong tumibok, hindi para sa sarili, kung hindi para sa kapwa. Sa kwentong ito ay marami tayong mapupulot na aral. Ang tunay na kagalingan ng isang doktor ay hindi nasusukat sa galing ng kamay, kung hindi sa kabutihan ng puso nito, at sa kung paano siyang maglingkod ng tapat at may pagmamahal sa bawat tao, mayaman man o mahirap. Dito na po nagtatapos ang ating maiksing kwento sa araw na ito. Sana po ay nagustuhan nyo mga kabarangay, at sana'y kinapulutan nyo po ng maraming aral. Kayo po mga kabarangay, anong masasabi nyo sa ating kwento? I-comment nyo naman sa baba ang inyong mga reaksyon, at babasahin natin ang lahat ng yan. I-comment nyo na rin kung taga saan kayo, para naman malaman ko kung hanggang saan nakaabot ang video na ito. Paki-like and share rin po ang ating kwento para mapakinggan rin ng iba. At kung bago ka pa lamang sa ating channel, baka naman pwedeng pakihit ang subscribe button at bell notification button para palagi kang updated sa mga bago nating upload na katulad nito. So paano mga kabarangay? Hanggang sa muli, thank you so much and peace out.